Lubos nang naranasan ni Zemo ang lakas ni Wu Chengyi. Isa talaga itong henyong disipulo ng Nine-Star Sword Sect. Noon, kahit pa si Scarlet Blood ay nakasakay sa isang Sixth Order demonic beast at hinabol siya ng mahigit isang buwan, wala pa rin itong nagawa laban kay Wu Chengyi. Kaya paano siya magiging katapat nito ngayon? Kinagat ni Zemo ang kanyang labi at marahang nagsalita, "Kung ibibigay ko sa iyo ang beast taming technique, papayagan mo ba akong umalis? Mabibigyan kita ng mabilis na kamatayan." Malamig na sagot ni Wu Chengyi. Nagbago ang ekspresyon ni Zemo at malamig niyang sinabi, "Ibinigay ko na ang gusto mo pero papatayin mo pa rin ako. Wala ka bang kahit kaunting pagkatao?" Malamig at mapanuyang ngumiti si Wu Chengyi. "Pagkatao? Ang malakas ang siyang iginagalang. Bakit ko kailangang pag-usapan ang pagkatao sa isang tulad mo?" Habang nagsasalita, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kumislap ang matalim na liwanag sa kanyang mga mata at sa isang pitik ng daliri, ilang sword chi ang bumulusok palabas at tumama sa lupa, eksaktong isang talampakan mula sa kanyang kinatatayuan. Bahagyang maririnig ang tunog ng sword chi na tumatagos sa isang bagay, at maya-maya'y may tumulong sariwang dugo mula sa lupa. Iyon pala ang mga soul-controlling worm na palihim na itinanam ni Zemo. Beach. Galit na mura ni Wu Chengyi. Kahit nag-iingat siya laban sa mukhang menhing babae, hindi niya inasahang muntik na pala siyang malinlang. Kung hindi siya naging sapat na maingat, malamang ay nakapasok na sa kanyang katawan ang mga uod na iyon. "Kasalanan mo ito. Huhulihin kita, dudurugin ang mga braso at binti mo, at ipaparanas sa iyo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan." Punong-puno ng killing intent ang mukha ni Wu Chengyi. Inalog niya ang kanyang mahabang espada, at nabalot ng liwanag ng espada ang kanyang katawan bago siya sumugod kay Zemo na parang kidlat. "Lintik ka." Lihim na pagmumura ni Zemo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa harap ng isang malamig at walang awang tao tulad ni Wu Chengyi, wala na talaga siyang maisip na paraan. Sa pagmamadali, naiwasan niya ang nakakayanig na sword strike. Habang umiiwas, iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay at ilang kakaibang umiikot na talam ang lumipad palabas. Ikinampay ni Wu Chengyi ang kanyang espada at lumikha ng ilang sword flower, hinaranggan ang mga umiikot na talam at nagdulot ng sunod-sunod na tunog ng bakal na nagbabanggaan habang nagliliparan ang mga spark. Namutla ang mukha ni Zemo habang pilit siyang lumalaban. Bahagya lamang niyang naiwasan ang nakamamatay na atake ngunit nagasgasan pa rin ng sword chi ang kanyang balikat. Napahiyaw siya sa sakit habang lumitaw ang bahid ng dugo sa kanyang maputing balikat. Ganap nang nahulog sa alanganin si Zemo, ngunit ayaw niyang hintayin na lamang ang kamatayan. Habang nakatalikod kay Wu Chengyi, ikinalat niya sa lupa ang natitira niyang soul-controlling worms, umaasang magagamit ang mga ito upang tambangan siya. Ngunit kakamuntik pa lamang ni Wu Chengyi na mabiktima. Paano pa siya magiging pabaya ngayon? Umikot ang liwanag ng espada at naging tila isang mahabang laso ng ningning, direktang winasak ang lupa sa loob ng mahigit isang dosenang zang. Sa rumaragasang sword chi, lahat ng soul-controlling worms ay napatay. Kapag nasa loob ng katawan ng tao ang soul-controlling worms, tunay silang nakakatakot at halos walang kinatatakutan maliban sa init. Ngunit bago sila makapasok sa katawan ng tao, ordinaryong mga insekto lamang sila. Sapat na ang sword chi ni Wu Chengyi upang wasakin ang mga ito. Tuluyang namutla ang magandang mukha ni Zemo. Ngayong nawala na ang kanyang pinakamalaking alas, hindi na talaga niya alam kung paano haharapin si Wu Chengyi. Habang balisa siya, biglang kumislap ang matinding tuwa sa kanyang mga mata. Palihim siyang sumilip sa likuran ni Wu Chengyi, at napuno ng galak ang kanyang mukha. Hindi yun nakaligtas sa paningin ni Wu Chengyi. Naramdaman niyang may mali kaya agad siyang nanlamig ang ekspresyon. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras kaya itinaas niya ang kanyang espada upang ibigay na ang huling atake. Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang sword move, may malakas na enerhiyang biglang kumandado sa kanya mula sa likuran. Kumunat ang noo ni Wu Chengyi. Lumingon siya at agad na iwinasiwas ang kanyang espada,
Pinuno ng napakaraming sword shadow ang kalangitan at tinatakan ang malawak na lugar. Sa gitna ng nagkikislapang sword light, isang nagliliyab na pulang kamao ang sumugod palabas. Sa pagdaan ng puwersa ng suntok, agad na naglaho ang lahat ng sword shadow. Isang figure ang bumagsak sa lupa. Napaatras si Wu Chenggi ng mahigit 100 zang bago siya dahan-daang humarap sa bagong dating. Nang makita niya ang mukha nito, hindi niya napigil ang magulat. Ikaw, hehe, hindi mo inaasahan, ano? Kakaibang tawang sabi ni Yang Kai habang interesado nitong tinitigan si Wu Chenggi. Noong nagsasanay siya sa kakaibang lugar noon, determinado siyang hanapin at patayin si Wu Chenggi. Ngunit kalaunan ay nakatagpo niya si Scarlet Blood at nahabol ito papasok sa puting hamog, dahilan upang mawala ang pagkakataon. Hindi niya inaasahang muli silang magkikita rito. Talagang parang biyayang kusang dumating sa kanyang harapan. Pinipigilan ng saya sa kanyang puso, tinaasan ni Yang Kai ng kilay si Zemo at mapaglarong nagsalita. Beauty, mukhang delikado ka na. Yeah, kung nahuli ka pa ng kaunti, hindi mo na ako makikita muli, sagot ni Zemo habang nakatitig sa kanya, lihim na nagagalak. Matapos ang ilang buwang hindi pagkikita, hindi alam ni Zemo kung ano ang dapat niyang maramdaman. Akala niya ay hindi na sila muling magkikita habang buhay, at hindi na niya muling iisipin ang tungkol sa Divine Soul na kontrolado ni Yang Kai. Ngunit ngayon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Nakakapagtaka, hindi siya nababahala sa kontrol nito sa kanyang Divine Soul. Sa halip, tila masaya pa siya. Ikiling ni Yang Kai ang kanyang ulo habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba elite ng Senador Luo Hall? Bakit ka naging ganito? Anong alam mo? Gigil na sagot ni Zemo. Mag-ingat ka sa taong ito. Napakalakas niya, at mas puro at mas mabangis ang kanyang true essence kaysa sa akin. Kung hindi siya malakas, hindi siya magiging si Wu Chenggi, malamig na sabi ni Yang Kai. Hindi ko inasahang nabuhay pa ang isang basurang tulad mo. Maswerte ka, mapanlate na sabi ni Wu Chenggi habang tinitingnan si Yang Kai, gaya noong una silang nagkita. Kung malas ako, matagal na sana akong pinatay ng junior brother mo, malamig na sagot ni Yang Kai habang matalim ang kanyang mga mata. Dahil alam mong gusto ko ang buhay mo, hindi ka sana nagpakita sa harap ko. Hindi habang buhay ang swerte ng tao. Kalmado ang ekspresyon ni Wu Chenggi. Wala man lang bakas ng emosyon dahil sa pagkamatay ni Qi Jiangxing. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Bakit ba napakaraming Saturday ninyong mga lalaki? Inis na sigaw ni Zemo. Malaki ang naging pagdurusa niya kay Wu Chenggi kanina. Ngunit ngayong dumating si Yang Kai, agad lumakas ang kanyang loob at hindi na siya makapaghintay na makaganti. Tama ka, tumanggo si Yang Kai. Iyan din ang balak ko, malamig na senggal ni Wu Chenggi habang dahan-daang tumataas ang kanyang sword intent. Yang Kai, susuporta ako sa gilid habang ikaw. Hindi, ikaw ang susuporta. Maikli ngunit matatag ang sagot ni Yang Kai. Pagkatapos magsalita, agad na siyang sumugod kay Wu Chenggi. Kasabay ng kanyang pag-atake, isang nakakagimbal na aura ang sumabog mula sa dati kalmado niyang katawan. Ikaw, nanlalaki ang mga matang bulalas ni Zemo. Lubos siyang nabigla sa pressure na nagmumula kay Yang Kai. Sa isang kisap mata, nagbanggaan sina Yang Kai at Wu Chenggi. Pinakawalan ni Wu Chenggi ang kanyang sword techniques habang rumaragasa ang sword shi at umaapaw ang killing intent. Napapikit si Zemo. Gusto niyang tumulong, ngunit wala talaga siyang puwang upang makialam. Sa sandaling iyon, kung pipilitin ni Zemo na sumingit, malamang nasabay siyang aatakihin ng dalawa. Wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sinabi ni Yang Kai na susuporta siya, ngunit ngayon ay nanunood lamang siya sa gilid. Wala siyang kakayahang bantayan ang likuran nito. Parang isang magaan na dahon ng willow catcan, lumipad siya ng mahigit 100 zang bago huminto. Sa gitna ng matinding labanan, bakas sa mukha ni Wu Chenggi ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Hindi niya kailanman inasahang ang basurang itinuring niya noon ay may lakas palang kayang makipagsabayan sa kanya. Sa tuwing tumataas ang kanyang sword shadow,
Agad itong winawasak ng mabagsik na puwersa ng suntok ni Yang Kai. Sabay na naghiwalay ang dalawa. Haha, ang sarap. Malakas na tawa ni Yang Kai kahit sugatan at duguan. Ito ang tunay na labanan. Labanang para sa mga lalaki, nakakaadik at nakakapagpasiklab ng dugo. Napakalakas mo, malalim na sabi ni Wu Chenggi habang nakatitig kay Yang Kai. May bakas ng sakit sa kanyang mga mata, na tila ayaw niyang tanggapin na ang isang batang mula sa second-rate sect ay kayang makipagtabla sa kanya. Sobra naman ang papuri mo, malamig na sagot ni Yang Kai. Aaminin ko, minamaliit kita noon. Mukhang hindi aksidente ang pagkamatay ng junior brother ko. Ikaw talaga ang pumatay sa kanya. Dahan-daang iniikot ni Wu Chenggi ang kanyang espada habang muling tumataas ang kanyang sword intent. Dapat naisip mo na yun noong ipinadala mo siya para tambangan ako. Mabuti at inaamin mo. Gusto mong maghayganti. Mapanuy ang tanong ni Yang Kai. Mahina lang siya kaya siya namatay. Wala siyang ibang dapat sisihin. Ngunit ngayong araw, dahil naglakas loob kang kalabanin ako, huwag mong asahang makakaalis ka ng buhay. Biglang naging mabagsik ang aura ni Wu Chenggi habang malamig siyang sumigaw. Hindi maaaring Year-Okon ang dangal ng 9-star sword sect. At lalong hindi maaaring Year-Okon ang dangal ko, si Wu Chenggi. Kahit ang mga young master ng 8th grade families ng Central Capital ay tinitingala ako. Sino ka ba para hamakin ako? Sword body. Kasabay ng kanyang malalim na sigaw, ang mga sword chi na umiikot sa kanyang katawan ay nagsimulang umugang ng walang tigil. Unti-unti itong naging tila material na mga espada na paikot-ikot sa kanyang katawan. Ang move na ito ay parehong panlaban at pananggalang. Naranasan na ito ni Yang Kai noon mula kay Qi Jiangxing, ngunit ngayong si Wu Chenggi ang gumagamit nito, mas kahanga-hanga at mas mapanganib itong tingnan. Lumapit ka at mamatay. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Sigaw ni Wu Chenggi habang tila nababaliw sa excitement. Itinutok niya ang kanyang mahabang espada kay Yang Kai mula sa malayo, puno ng mapang-ipang aura. Ngumisi si Yang Kai, walang bahid ng takot. Itinulak niya ang kanyang true essence hanggang sa sukdulan. Marahas na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan. Bago pa man sila muling magbanggaan, nagsalpukan na ang kanilang mga aura. Umalangaw-ngaw ang malalakas na hangin sa paligid at umikot sa pagitan nila, tumatangging mawala. Halika, malakas na sigaw ni Wu Chenggi, puno ng kabangisan at pagkabaliw ang kanyang mukha. Iwinasiwas niya ang kanyang mahabang espada at agad nagpakawala ng dalawang mabangis na slash. Kasabay ng malalim niyang sigaw, isang cross-shaped sword chi ang biglang lumitaw at sumugod kay Yang Kai na parang bulalakaw mula sa kalawakan. Malakas na ipinadyak ni Yang Kai ang kanyang paa. Habang nasa kalagitnaan ng pagsugod, agad siyang sumuntok diretso sa paparating na sword chi. Boom! Kasabay ng nakakabinging pagsabog, nadurog ang cross-shaped sword chi. Hindi man lang nabawasan ang momentum ni Yang Kai. Biglang lumiit ang mga mata ni Wu Chenggi. Hindi na siya nag-atubiling pigilan ang sarili. Isa-isang lumabas ang kanyang pinakamahuhusay na sword technique habang mabilis niyang winawasiwas ang espada at sunod-sunod na hinihiwa si Yang Kai. Paulit-ulit na umiwas si Yang Kai. Para naman sa mga atakeng hindi niya maiwasan, direkta niya itong winawasak gamit ang kanyang mga kamao. Sa loob lamang ng 3 hininga, nakalapit na si Yang Kai kay Wu Chenggi. Nang makita ang buong lakas ni Yang Kai, mabilis na umatras si Wu Chenggi. Saan ka tatakas? Malamig na sneer ni Yang Kai habang hinahabol siya. Ang kanyang bakal na kamao na nababalot ng true essence ay walang tigil na bumabagsak kay Wu Chenggi na parang ulan. Itinaas ni Wu Chenggi ang kanyang espada upang harangin ang mga ito. Ang kanyang swordsmanship ay mailap at magaan, tunay na pinino hanggang sa sukdulan. Nakasisilaw na liwanag at mga sword technique ang sumabog sa paligid nila at nagkalat sa lahat ng direksyon. Noong una, hindi gaanong mabilis ang kanilang galaw. Ngunit di nagtagal, naging malabo na ang kanilang mga figure hanggang sa tuluyang magsanib sa isa't isa. Sunod-sunod na malalakas na tunog ang umalangaw-ngaw.
Sa loob lamang ng kalahating tasa ng tsaa, nakapagpalitan na sila ng daan-daang atake. Boom! Habang magkadikit sa laban, sabay silang tumalon ng higit 100 zang sa ere bago bumagsak muli sa lupa at lumikha ng napakalaking bunganga. Pinagmamasdan ni Zemo ang lahat mula sa malayo, ayaw man lang kumurap. Kumislap ang kakaibang liwanag sa kanyang magagandang mata. Hindi siya nag-aalala kung mabubuhay man o mamamatay si Yang Kai. Ang ikinagugulat niya ay ang nakakatakot na lakas na ipinapakita nito. Mas lumakas na naman ang mabahong batang ito, marahang kagat ni Zemo sa kanyang mapulang labi habang lihim na nagtatampo, ngunit may bahagyang ngiti pa rin sa sulok ng kanyang bibig. Maputlang mapotla ang mukha ni Wu Chengyi. Nawala na ang dati nitong kalmadong anyo at napalitan ng sukdulang kabaliwan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Yang Kai. May dugong tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig at halatang nagtamo siya ng ilang pinsala. Samantala, si Yang Kai naman ay puno ng mga sugat na gawa ng espada. Nagsimula akong mag-cultivate noong 8 taong gulang ako, biglang sabi ni Wu Chengyi. Paos at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. 14 na taon na ang nakalipas. Mula pagkabata hanggang ngayon, wala pang nakakatalo sa akin sa mga kapwa ko martial artist. Walang sino man ang kwalipikadong maging katapat ko. Walang kayang tumalo sa akin. Kahit ang mga young master ng 8th grade families ng Central Capital ay hindi ko kinatatakutan. Kung saan nakaturo ang aking espada, walang sino mang nangangahas sumuway. Kahanga-hanga ka talaga. Sa unang layer lamang ng True Essence Realm, nagagawa mong makipagtabla sa akin. Ngayon lang nabuksan ang aking mga mata. Hindi pala kulang ang mundo sa mga henyo, ako lang pala ang ignorante. Ang pagkakaroon ng realization bago mamatay ay hindi sayang, malamig na sneer ni Yang Kai. Tumaas ang kilay ni Wu Chengyi bago siya malamig na sumanghal. Talaga bang iniisip mong matatalo mo ako? Hindi ko pa ginagamit ang buong lakas ko. Hindi rin ako, malamig na sagot ni Yang Kai habang bahagyang ngumiti. Nang marinig iyon, naningkit ang mga mata ni Wu Chengyi. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ito. Tingnan natin kung ikaw ang mamamatay o ako. Tuluyan nang nagliyab ang fighting spirit ni Wu Chengyi habang sumisigaw siya ng matalim. Pagkatapos ng kanyang matinis na sigaw, biglang kumalma ang kanyang baliw na ekspresyon. Kasabay nito, isang nakakatindig balahibong sword intent ang kumalat. Nagbago ang mukha ni Zemo at agad siyang umatras ng ilang dosenang zang bago huminto. Maging si Yang Kai ay biglang naging kalmado rin. Isa lang ang move ko, malamig na sabi ni Wu Chengyi. Kapag natanggap mo ito, panalo ka. Kapag hindi, mamamatay ka. Kasabay ng kanyang sigaw, ang kanyang true essence ay naging matutulis na talam na lumabas mula sa lahat ng pangunahing acupoint ng kanyang katawan. Kasabay nito, naglaho ang sword body augmentation sa kanyang katawan. Tinalikuran niya ang depensa at ginawang purong opensa ang lahat ng kanyang true essence. Sa isang iglap, nabalot si Wu Chengyi ng 100 sword shi. Bawat isa sa mga ito ay nabuo mula sa kanyang true essence at naglalaman ng nakakatakot na destructive power. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Muli niyang inalog ang kanyang espada at panibagong 100 sword shi ang sumabog palabas, at kasunod noon ay isa pang 100. Tinakpan ng sword shi ang buong langit at lupa sa paligid ni Wu Chengyi. Tila naging mundo ng mga espada ang buong lugar. Huminga ng malalim si Yang Kai at hindi na rin ng ahas magpigil. Sa isang kumpas ng kamay, lumitaw sa kanyang palad ang sect-protecting secret treasure ng Ozura Gate, ang Ozura Sword. Ang true essence sa kanyang meridians ay umatras pabalik sa kanyang dantian, habang ang enerhiya mula sa unyielding golden body ay rumaga sa palabas ng may mabagsik na aura. Umikot ang itim na chi habang sunod-sunod na nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng unyielding golden body ay puno ng slaughter at destruction aura, lubos na naiiba sa matuwid at nag-aapoy na true yang yuan chi. At ang nakakatakot na aura ng Ozura Sword ay tila perpektong tumugma rito.
Orihinal na nais lamang ni Yang Kai na ilabas ang buong kapangyarihan ng secret treasure na ito. Ngunit hindi niya inasahan na sa sandaling hawakan niya ang Azure Sword at gamitin ang enerhiya ng unyielding golden body, tila nagising ang secret treasure ng Azure Gate at baliw na sinipsip ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, sumabog ang Azure Sword sa pula at itim na liwanag. Ang liwanag na iyon ay tila isang black hole. Nang lumitaw ito, nilamon nito ang lahat ng liwanag sa paligid at tila nawala ng kulay ang buong mundo. Sa malayo, biglang nagdilim ang paningin ni Zemo. Maging ang sword chi ni Wu Chenggi ay agad na nanghina ang liwanag. Biglang nagbago ang mukha ni Wu Chenggi. Mabilis niyang pinatatag ang kanyang isip upang piliting kontrolin muli ang mga sword chi at pigilan ang impluwensya ng Azure Sword. Samantala, nagulat din si Yang Kai sa lahat ng ito. Ngunit agad na kumislap ang saya sa kanyang mga mata habang lalo pa niyang ibinubuhos ang enerhiya sa Azure Sword. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang misteryong nakatago sa loob ng Heaven-rank secret treasure na ito. May kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ng espada. Tila naging bahagi na ito ng kanyang katawan. Parang nagkaisa ang kanilang dugo at kaluluwa. Ito ang hindi naipapasa sa iba na sikreto ng 9-star sword sect, 10,000 swords return to 1. Malamig niyang sigaw habang may bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha. Sayang nga, lamang, sa lakas ko ngayon, mahigit 2,000 sword chi lamang ang kaya kong ilabas. Lahat ng ito ay gawa mula sa aking true essence. Samantala, hawak ni Yang Kai ang humuhuning Scarlet Blood Sword habang marahang tumatawa. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng move ko. Pero sigurado akong hindi mahina ang kapangyarihan nito. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Namamanghang pinagmamasdan ni Zemo ang laban mula sa gilid habang hindi niya mapigil ang mapangiwi. Talagang kakaibang nilalang ang mga lalaki. Habang napapalibutan ng mahigit 2,000 hibla ng sword chi, biglang kumilos si Wu Chenggi. Sa isang pag-iling ng kanyang espada, mahigit 70 hibla ng sword chi ang sabay-sabay na sumugod kay Yang Kai, tinatakpan ang langit at lupa. 10,000 swords return to 1. Isa itong lihim na teknik ng 9-star sword sect na maaari lamang matutunan ng mga nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa sect. Nanginginig ang magagandang mata ni Zemo. Kahit nasa halos 200 zang ang layo niya, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang nakapapasong sword intent na papalapit. Ang hangin sa paligid ay tila naging matutulis na talam na humihiwa sa kanyang balat at nagdudulot ng sunod-sunod na sakit na parang kagat ng lamok at langgam. Ang sword strike na ito, lampas na sa antas na kaya niyang intindihin at tiisin. Sa kabilang panig, tuluyang nabalot ng itim na chi si Yang Kai at natakpan ang kanyang tunay na mukha. Sa kadiliman, tanging ang kanyang dalawang matingkad na pulang mata lamang ang nagliliwanag, puno ng parehong kabaliwan at katahimikan. Isang napakakakaibang kombinasyon ng magkasalungat na damdamin. Sa harap ng mahigit 70 sword chi na paparating, hindi umiwas si Yang Kai. Mahigpit niyang hinawakan ang Azure Sword at buong lakas na humiwa pasulong. Ang demonic chi na sinipsip ng Azure Sword kanina ay marahas na sumabog palabas. Isang nakakatindig balahibong pakiramdam ang biglang kumalat. Mula sa kinatatayuan ni Yang Kai, tila nabaligtad ang buong lupa habang nagliparan ang buhangin at mga bato. Ngunit sa direksyong tinutukan ng Azure Sword, walang sword chi. Walang sword light. Walang kahit ano. Ang kakaibang strike na ito ay lampas din sa imahinasyon ni Zemo. Pagkatapos ilabas ang strike, tuwid na tumayo si Yang Kai habang may ngiting nakasabit sa kanyang labi. Biglang lumiit ang mga mata ni Wu Chenggi. Kahit wala siyang nakitang atake, isang matinding pakiramdam ng panganib ang sumiklab sa kanyang puso, parang tawag mismo ng kamatayan. Sa isang kisap mata, dumating ang 70 sword chi ni Wu Chenggi sa harap ni Yang Kai. Ngunit sa hangin, biglang lumitaw ang isang napakaitim na butas na kasinlaki lamang ng bunganga ng mangkok. Kung saan dumaan ang itim na liwanag, biglang nagdilim ang paningin ni Zemo at wala na siyang makita. Sa gitna ng kadiliman, sunod-sunod na tunog ng pagbangga ang umalangaw,
na tila may tinatamaan ng sword shi. Nanginag ang puso ni Zemo dahil alam niyang mula mismo sa direksyon ni Yang Kai ang mga tunog na iyon. Bago pa siya makapagsalita, isang mahinang ungol din ang narinig mula kay Wu Chenggi. Pagkatapos noon, muling bumalik sa katahimikan ang langit at lupa. Matagal bago muling lumino ang paligid. Unti-unting bumalik ang liwanag sa paningin ni Zemo at naging malinaw muli ang mundo sa kanyang harapan. Lumubog na ang araw at ang mga ulap sa dapit hapon ay naging matingkad na pula, na tila tinina ng dugo ang buong lupa. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang kinakabahang tumingin kay Yang Kai. Nakita niyang nakatayo pa rin ito sa parehong lugar. Ang napakalakas at heaven-defying na lalaking iyon, natalo. Agad naman siyang napatingin kay Wu Chenggi. Nakatayo pa rin ito sa orihinal nitong pwesto, tuwid na parang sibat. Bahagyang nanginag ang gilid ng kanyang bibig na tila may gustong sabihin, ngunit walang lumabas na salita. Unti-unting nagyelo ang kanyang ekspresyon. Ang kay-abangan at pagiging dominanti sa kanyang mga mata ay dahan-daang nawala hanggang sa maging hangkag na lamang. Tuluyan nang naglaho ang lahat ng bakas ng buhay. Napasinghap si Zemo habang napakakomplikado ng kanyang ekspresyon. Pareho ba silang namatay? Cough, cough. Biglang narinig ang mahinang pag-ubo mula kay Yang Kai. Nanginag ang buong katawan ni Zemo at agad siyang lumingon. Nakita niyang nakasandal si Yang Kai sa Azure Sword habang bahagyang sumusuray ang kanyang katawan. Beauty, hirap na sabi ni Yang Kai habang mapait na nakangiti, pwede bang lumapit ka at tulungan mo ako? Hindi talaga namatay ang mabahong batang ito. Matapos mag-atubili sandali, marahan niyang inindayog ang kanyang balakang at lumakad papunta rito. Mahigit 20 hininga rin ang ginugol ni Zemo upang lakarin ang mahigit 100 zang. Habang nakatingin kay Yang Kai, magulo ang kanyang damdamin. Kung papatayin niya ito rito at ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa brand sa kanyang isip. Ngunit nang maalala niya kung paano siya ipinagtanggol ng lalaking ito noon sa kakaibang lugar, kung paano nito pinatay sina Bishuming at maging ang sarili nitong senior brother para sa kanya, at kung paano siya nito iniligtas mula sa pag-atake ng mga Yao Beast, hindi niya magawang umatake. Bukod pa roon, kung hindi dahil kay Yang Kai ngayon, siguradong hindi siya nakatakas kay Wu Chenggi. Sa bilang niya, 2 beses na siyang nailigtas nito. Hay! Ang sakit sa ulo. Pulutin mo nga ang bagay na nasa lupa, hingal na sabi ni Yang Kai. Naputol ang pag-iisip ni Zemo. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang maliit na cloth bag. Yumuko siya upang pulutin ito bago iniabot kay Yang Kai. Ano ito? Mausisa niyang tanong. Wala, maliit lang na secret treasure. Ngumiti si Yang Kai habang isiniksik ang chenkon bag sa kanyang pantalon. Dalhin mo ako kay Wu Chenggi. Sinaman siya ng tingin ni Zemo ngunit masunurin pa rin siyang umalala dito habang naglalakad sila. Pagdating sa tabi ng bangkay ni Wu Chenggi, kinapa ni Yang Kai ang damit nito. Sa wakas, nakahanap siya ng maliit na bote na may kalahating laman na likido. Haha, masayang sigaw ni Yang Kai. Tama pala ang kanyang hinala. May blazing flame liquid din si Wu Chenggi. At mas marami pa kaysa sa naiwan ni Chi Jiangxing noon. Ano na naman iyan? Tanong ni Zemo habang nakatitig dito ng may interes. Alam niyang siguradong mahalagang bagay iyon, ngunit hindi niya kayang humingi. Sasabihin ko mamaya, ngumisi si Yang Kai. Humanap muna tayo ng lugar. Kailangan kong magpagaling. Sa isang ilang na lugar, sa loob ng butas sa gilid ng lupa, nakaupo si Yang Kai nang naka-cross-legged. Hindi naman gaanong mabigat ang kanyang mga sugat mula sa laban nila ni Wu Chenggi. At ang tunay na pinsala sa kanyang katawan ay hindi dulot ng sword shi ni Wu Chenggi, kundi ng sword intent. Ang sword intent ng 10,000 swords return to 1 ay nakapasok sa kanyang katawan. Ngayon ay hawak ni Yang Kai ang Azure Sword gamit ang 2 kamay habang dahan-daang inuunawa ang sword intent na iyon. Mula nang makuha niya ang Sect Garden Secret Treasure ng Azure Gate, minsan pa lamang niya ito nagamit, noong laban nila ni Bai Yunfeng sa Lingxiao Pavilion. Noon, kakapino pa lamang niya sa
Azure Sword papasok sa kanyang katawan kaya wala pa siyang sapat na oras upang maintindihan ito. At ngayon lamang niya tuluyang natuklasan ang tunay nitong kakayahan. Hindi lamang pala ito isang heaven-ranked killing secret treasure. Mayroon pa itong napakakakaibang kakayahan. Ang nakawin ang sword techniques ng kalaban at gawing kanya. Sa kasalukuyan, inuunawa ni Yang Kai ang sword intent ng move na iyon upang masilip ang misteryo ng 10,000 swords return to one. Kapag nagtagumpay siya, magkakaroon siya ng isang napakataas na antas na sword technique. Sa bungangan ng kuweba, nakatayo si Zemo habang walang ginagawa at komplikado ang ekspresyon habang nakatingin kay Yang Kai na nakapikit. Iniisip niya kung dapat ba niyang sorpresahin at patayin ang nakakainis na mabahong batang ito. Ngunit matapos paulit-ulit na pag-isipan iyon, hindi pa rin siya makapagdesisyon. Punong-puno ng pagkalito ang kanyang puso. Matapos ang napakahabang katahimikan, marahang napabuntong hininga si Zemo bago tumalikod at umalis. Dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyong nilisan nito habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Young Lord, may balak yung dalagang iyon na patayin ka kanina. Pero mukhang may pag-aalinlangan siya kaya sa huli ay umatras din siya, paalala ng Earth Demon. Alam ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Matalino ang naging desisyon niya. Pagkatapos magsalita, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagninilay. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Zemo dala ang maraming tuyong kahoy at ilang nahuling hayop. Nagsindi siya ng apoy at sinimulang ihawin ang dala niyang pagkain. Tahimik siyang umupo sa tabi ng apoy habang hinihintay na magising si Yang Kai. 3 araw ang lumipas. Habang palihim na nagngingit-ngit si Zemo at minumura si Yang Kai, biglang may mahinang sword intent na kumalat mula sa hindi kalayuan. Agad nagbago ang ekspresyon ni Zemo. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa direksyong. Pinagmulan nito ng may matinding pag-iingat. Ngunit agad din siyang natulala. Dahil ang sword intent na iyon ay nagmumula mismo sa hukay kung saan nagpapagaling si Yang Kai. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang sword intent na ito. Ito mismo ang sword intent na ginamit ni Wu Chenggi noong inilabas nito ang nakakatindig balahibong sword technique ilang araw na ang nakalipas. At ngayon, lumilitaw itong muli kay Yang Kai. Naguguluhang tumitig si Zemo habang mariing nakakunot ang kanyang mga kilay. Unti-unting lumalakas ang sword intent at mabilis na tumataas sa nakakagimbal na bilis. Boom! Biglang sumabog ang hukay na pinagtatagwan ni Yang Kai. Nagliparan ang alikabok habang isang figure ang mabilis na lumabas mula rito, kasabay ng pagsiklab ng mapulang liwanag. Napasinghap si Zemo at dali-daling umatras habang nakatingin ng may pagtataka. Nakita niyang nakapikit si Yang Kai habang hawak ang mapulang mahabang sword treasure at nakatayong hindi gumagalaw. Ang kanyang true chi ay pabago-bagong umaalon, matalim at hindi matitinag, na parabang napapalibutan siya ng hindi mabilang na mga talam. Zing! Isang malinaw na tunog ang umalangaw mula sa mapulang espada. Kasabay nito, tila naudyukan ang true chi ni Yang Kai at biglang lumitaw sa paligid niya ang ilang daang sword chi. Pagkatapos ay ilan pang daan. Ilang saglit lang ang lumipas at muling naging mundo ng mga espada ang buong paligid. Eksaktong katulad ng eksenang nakita ni Zemo ilang araw na ang nakararaan. Tinakpan ni Zemo ang kanyang bibig habang puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Noong araw na iyon, sinabi ni Wu Chenggi na ang move na iyon ay isang lihim na teknik ng 9-star sword sect na hindi kailanman itinuturo sa mga tagalabas. Kung ganoon, paano nagagamit din ito ngayon ni Yang Kai? At higit pa roon, mas marami pa ang sword chi na nalikha ni Yang Kai kaysa kay Wu Chenggi. Sa isang pag-iling ng kanyang espada, agad na nagsanib ang mahigit 3,000 sword chi. Sa pagtutok ng dulo ng espada, mabilis na bumulusok ang mga sword chi na iyon patungo sa isang direksyon habang sumisipol sa hangin. Boom! 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 Agad na nagkapira-piraso ang lupa sa direksyong iyon at napuno ng malalalim na butas. Ang kapangyarihan ng move na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Star Scar.
Ngunit napakalaki rin ang konsumo nito sa True Chi. Hindi nakapagtatakang halos mawala ng lakas si Wu Chenggi matapos gamitin ito noon. Naging seryoso ang mukha ni Yang Kai habang hindi gumagalaw. Pagkaraan ng kalahating oras, isang hindi nakikitang energy field ang biglang sumabog palabas. Nang inig ang katawan ni Yang Kai bago niya muling iminulat ang kanyang mga mata. True Chi Realm, Second Layer. Dahil sa pag-unawa niya sa profound rank martial skill na ito, muling tumaas ang kanyang lakas. Bahagya siyang ngumiti bago itinago ang Azure Sword. Maya-maya'y may narinig siyang mga yabag mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang papalapit si Zemo habang may kakaibang ekspresyon. Ngayong gising ka na, aalis na ako. Saan ka pupunta? Nakangiting tanong ni Yang Kai habang ikaniling ang ulo. Bahagyang natigilan si Zemo bago marahang ngumiti. Saan pa ba? Siyempre babalik ako sa Skywolf. Tinakto niya muli ang kanyang bibig habang mapang-akit na tumatawa. Ano, bawal ba akong umuwi? Huwag ka nang bumalik, casual ngunit may hindi matatawarang awtoridad na sabi ni Yang Kai. Sumunod ka na lang sa akin mula ngayon. Natigilan si Zemo bago napatawa. Susunod sa'yo para saan? Tao ako ng Skywolf. Kung sasama ako sa'yo pabalik sa sect ninyo, pagtatawanan lang ako ng lahat. Hindi ko gagawin iyon. Magsuot ka lang ng mas maraming damit at wala nang makakahalata na hindi ka taga-Great Han. Seryoso ang mukha ni Yang Kai. Kulang ako ng maid sa tabi ko. Yung maghahain ng tsaa, magbubuhos ng tubig, at magpapainit ng kama. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zemo habang pilit na ngumiti. Seryoso ka ba? Ano sa tingin mo? Tuluyan nang hindi nakapagpigil si Zemo. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha habang napuno ng sama ng loob at lamig ang kanyang mga mata. Makatwiran ka ba talaga? Inis niyang sigaw habang humahakbang ng paa. 3 araw kitang inalagaan dito, tapos paggising mo gusto mo akong gawing katulong mo. Kung alam ko lang, pinatay na sana kita habang nagpapagaling ka. Pagkasabi noon, agad niyang napagtantong may nasabi siyang hindi dapat. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig habang kinakabahang inoobserbahan ang reaksyon ni Yang Kai. Ang ibig ko lang sabihin, naisip ko lang iyon. Hindi ko talaga gagawin. Huwag kang magalit. Ha. Malakas na tumawa si Yang Kai. Mas lalo namang kinabahan si Zemo habang kinakagat ang kanyang labi. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Banibiro lang kita, nakangiting sabi ni Yang Kai. Bakit mo naman sineryoso? Banibiro, malamig na tanong ni Zemo habang lalo pang sama-sama ang kanyang mukha. Tumango si Yang Kai. Hindi kita dadalhin. May babae ka na. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zemo. Nahiyang ngumiti si Yang Kai. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Zemo na sumanghal. Bigla niyang naalala kung paano siya tinukso ni Yang Kai noon sa kakaibang lugar, kaya nakaramdam siya ng matinding pagkainis. Lumakas ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang lumapit habang marahang umiindayog ang kanyang balakang hanggang sa tuluyan siyang damaykit kay Yang Kai. Mahigpit niyang niyakap ang braso nito habang sadyang idinidiin ang kanyang malambot at matayog na dibdib rito. Nagbago na isip ko. Sasama ako sa'yo pabalik. Tinaas niya ang kanyang baba habang mapanghamong nakatingin kay Yang Kai. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang kayang magpa-in-love ng ganito sa isang walang hiyang lalaki tulad mo. Nakatingin lamang si Yang Kai sa kanya habang nakangiting may interes. Natakot ka na ba ngayon? Mapanuyang tanong ni Zemo. Ngunit sa sumunod na sandali, isang masama at mapanganib na ngiti ang lumitaw sa labi ni Yang Kai. Babae, mag-ingat ka sa paglalaro ng apoy. Biglang namutla si Zemo. Agad niyang naalala ang lahat ng nangyari noon sa kakaibang lugar. Parang nakakita ng ahas o alakdan, mabilis siyang lumayo kay Yang Kai habang puno ng galit ang kanyang puso at mabilis ang paghinga. I'm going back. Galit na sigaw ni Zemo. Ipinagdarasal kung hindi na tayo magkita habang buhay. At mas ipinagdarasal kung iwan ka ng babae mo at manatili kang mag-isa habang buhay. Sandali. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ano na naman? Kabadong tanong ni Zemo.
Ayaw na niyang manatili rito kahit isang segundo pa. Ngunit nakita lamang niyang kumuha si Yang Kai ng ilang bote mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay nagpatak ito ng tig-isang likido mula sa 2 bote at inihagis sa kanya. Nasalo yun ni Zemo habang nagtatakang tumingin. Ano ito? Isang patak ng Blazing Flame Liquid at isang patak ng Soul Cleansing Dew. Nayanig ang ekspresyon ni Zemo. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Yang Kai bago napalitan ng matinding saya ang kanyang mukha. Mabilis niyang binuksan ang takip at inamoy ang laman. Para sa akin, matapos makumpirmang tunay ng Blazing Flame Liquid at Soul Cleansing Dew ang mga iyon, mahigpit niya itong niyakap na parang kayamanan. Tumango si Yang Kai. Isipin mo na lang nakabayaran iyon sa pambubuli ko sa iyo nitong mga nakaraang araw. Namula ang magandang mukha ni Zemo. Matagal siyang nakatitig kay Yang Kai bago marahang nagsalita. Sa totoo lang, hindi ka naman pala gaanong masamang tao. Na-touch ka ba? Nakangising tanong ni Yang Kai. Hindi pa huli para sumama ka sa akin. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Zemo bago naging seryoso ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ito ng palihim at hindi kita ilalantad. Kapag napunta ka sa Skywolf sa hinaharap, pumunta ka lang sa Senador Luo Hall para hanapin ako. Aalagaan kitang mabuti, hehe. Ang huling pangungusap ay sinabi niya habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Mabahong lalaki, mag-ingat ka. Magaan niyang ngiti bago mabilis na umatras at gamitin ang kanyang movement technique hanggang sa mawala sa paningin. Sa wakas, nakatakas na rin siya sa kontrol ni Yang Kai. Pakiramdam ni Zemo ay nabunutan siya ng napakalaking tinak sa dibdib. Tahimik na pinagmamasdan ni Yang Kai ang direksyong nilisan niya bago bahagyang ngumiti at umalis na parang bulalakaw. Makalipas ang isang araw, nakarating si Yang Kai sa isang maliit na bayan. Nagbayad siya upang umupa ng karawahe, sinabi ang kanyang destinasyon, at pumasok sa loob upang tahimik na mag-cultivate at patatagin ang kanyang bagong breakthrough sa True Chi Realm's second layer. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.